Eto mga kababayan, eto tingin ko madami din magagalit dito. Ewan kung ano-ano pinag-iisip ni Bato. Biruin niyo po mga kababayan, yung pong hearing na yon, mga bossing, hearing po kumbaga para gumawa sila ng batas ukol doon sa pinakitang PIDEA Lex kuno na yon. Ano po, mapatunayan o hindi gagawa sila ng batas para kung sakali na merong mga susunod na paggawa niya mga ganyan, pagpepeke ng mga dokumento, meron silang batas na papairalin dun, mga kababayan. Ano? Pero parang napakalayo na nito, Bats, mga bossing. Sobrang layo na po. Yung kay Kumar pa lang, sabi ko, hindi na nga dapat ipatawag yan eh. Agree po kayo sa akin, mga kababayan? Ma'am Liza Maloy, agree po kayo sa akin na hindi dapat ipatawag si Kumar? Bakit po, mga bossing? Pinag-uusapan yung dokumento eh. Yung nakasulat sa dokumento kung tama, kung peke o hindi. Kung nag-leak ba talaga sa PIDEA, ganito, ganyan. Umabot na siya. Ano? Doon kay doon umabot na siya, doon kay Kumar. Mga bossing. Na halata naman po natin, nagawa-gawa yung CCTV, anak ng tinapa. Halata natin na reenactment lang yan. Biruin mo ha, eto, mga bossing. Nabanggit yung pangalan ni Kumar. Nino? Nitong si Morales. Gusto daw po akong ipategi patsugi Pagbibintang po yan, mga kababayan. Di ba? Gusto po akong pagganon eh. So ngayon, ipatawag si Kumar kung merong ganyan. Oh. Hearsay. Nung pinakita yung CCTV, kwentuhan na walang kalatoy-latoy, mga bossing. Sila-sila lang ba? Kunyari, kami ni Ma'am Chris Rose, nag-uusap, nabanggit namin yung pangalan ni Tina B. Oh. Ipapatawag mo agad yun? Samantalang kami nagkukwentuhan lang. Hearsay, mga bossing. Napakalayo. Ang layo na dun sa dapat itapik na dokumento lang. Napakalayo na. Kaya sabi ko, ano to? So ngayon naman, mga boss, kapag daw po attend ni Kumar sa Senado, I will cross when the bridge is constructed. Kung tuloy-tuloy. Dahil ito, mga bossing, kumbaga, ipapatawag si First Lady Lisa Marcos. Ewan ko. Ay, nako. Ako po, hindi ako dumidepensa sa First Lady, mga kababayan. Pero kung hindi konektado at malayo at puro hearsay, wag naman po tayo. Although, ang unang ginang po, mga kababayan, pribadong yan, kagaya natin. Wag po tayo magsayang ng oras ng mga tao. Ang layo, Senator Bato de la Rosa. Eto nakikita ko talaga, etong PIDEA leak na ipinipilit mo. Pasensya ka na, masakit, no? Kung sakaling talagang umaasa ka sa 2025. Masakit na marinig na ito yung magpapadaos-dos talaga sa iyo. Siguro po si Bato, mga kababayan. Kasi loyalista, government supporters, kakamping, wala pong aasahang boto dyan si Bato, mga bossing eh. Mga DDS, kailangan yun na lang po yung maano niya. Kailangan, eto na lang makonbinsi ko na maiboto ako. Dahil sigaw nga po ni Maharlika. Dahil hindi nagawa yung gusto nila ni Bato. Di ba? Wala na kaming tiwala sa iyo, Bato. Parang gusto sigaw, oh. Wag nyo lang iboto yan si Bato. O yung mga DDS naman, oo nga. Wag na iboto yan. So medyo umaalangan pa lalong nahihirapan. Lalong imposibleng makapasok, mga kababayan. So ngayon, para mapasaya yung mga DDS, i-connect natin. Pilitin nating ma-connect. No? Si First Lady Lisa Marcos.
Ganyan. Hindi po yung sinabi ni Bato na pilitin nating i-connect ha. Ito po ay yung pag-aanalisa ko po mga kababayan doon sa mga sitwasyon at galawan nila. Para maging masaya yung mga DDS at masabi na si Bato para sa atin, i-connect natin itong si First Lady Lisa Marcos kahit malayo na po. Pikit mata. Kasi siguro tumatakbo sa isip ni Bato. Wala na talaga ako doon sa mga loyalist. Wala na ako sa mga government supporter. Dito na lang. Stick to DDS na lang. Sila na lang ang pasasayahin. O, di ba? Ganun lang po yun, mga kababayan. Tayo po ba papayag? Sa tingin naman natin, mga bossing, talagang wala na eh. Nakatakip na ang tenga, hindi na pinapakinggan ni Bato yung mga kasamahan niya doon sa Senado. Wala akong pakialam, basta patawag, patawag, patawag. So dito ko po din mga kababayan, na-realize na aabot sa pang-anim. Ano po? Aabot sa pang-anim pa o baka pang-7, 8, 9, 10, mukhang isang taon pa yata hangga't hindi na hangga't hindi sila kampante na walang ICC. O bakit pang-anim? Pang-5 yung susunod. Pag pinatawag si Kumar, ano po? At ipinilit nila Morales na ganito, ganyan, may pag-uusap about First Lady. Pinilit ni Bato, no? Kailangan talaga pumunta ang First Lady. Yun po yung pang-anim, mga kababayan. Biruin nyo. Kahit na po, siguro itong tao na ito, si Bato, wala nang pakialam sa ano eh. Siguro lang po, wala nang pakialam sa sasabihin ng mga loyalista, government supporter, kakamping. Alam ko, walang makukuha akong boto dyan. So, ito na lang mga DDS, ang pasayahin ko. Baka mamaya, maiangat niya ako nila sa ulit. Maiangat ulit ako sa, tawag dito? Sa Senado, maibalik ako. Ganyan po yung nakikita natin na posibleng iniisip ni Bato de la Rosa. Rebiton, hello Mark Ramos, magandang umaga. Ano bang pinaglalaban ni Bato? Bato pick po, Ma'am Annabel. Kahit sabihin niya na makilala siya dyan, di na siya iboboto. Bakit? DDS siya. Ay, nako. Kaya nga po sabi ko, paano kaya ipinapaliwanag ng mga DDS itong mga pangyayaring ito? Mga bossing, Paano kaya? Sabi ko, kung ano-ano ng mga palusot nila, kung ano-ano ng mga sinasabi nila, hindi na naniniwala ang taong bayan sa kanila, tuloy pa din sila.